Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga, Father. Pakibati po yung katabi natin. Blessed Sunday to you. Ngayon po, pinagdiriwang po natin ang Gaudete Sunday na ang ibig sabihin, you rejoice. Lahat kayo dapat magalak. Kaya nga po, kung papansinin nyo, sa buong simbahang katolika, ang sinusot ng mga pari ay ang vestment na rose or pink na nagpapahiwatig ng galak sa ating paghihintay sa muling pagsilang ni Kristo sa ating mga buhay at ating mga puso. Tatanungin ko po kayo ngayon, masaya ba kayo ngayong araw na to? Kung tatanungin ko naman po kayo, may galak ba sa puso ninyo ngayong araw na ito? Di ba? Confusing. Anong pinagkaiba ng galak sa saya? Well, ngayong linggo na to, ang ating pagninilayan ay yung salitang joy, galak, na malimit nating ginagamit. Ang madalas nating ginagamit na salita ay saya. Uy, ang saya ko ngayon. Di naman sasabihin na, uy, punong-puno ako ng galak ngayon, di ba? Oy, happy birthday! Di ba sasabihin na, oy, joyful birthday. We limitly or we do not usually use the word joy. Bakit kaya? Kasi ang alam natin, dapat ang aim natin or goal natin lamang ay yung maging masaya. Pero, ang pinapaalala sa ating ngayong linggo na to, dapat hindi ka lang dapat masaya. Dapat may galak din sa puso mo. At ano nga bang pinagkaiba? Ito na lang, simplihan natin. When we speak about happiness or saya, most of the time, nakadepende lang ito sa panlabas or external na bagay. May bago kang damit, I'm very happy. Masarap na pagkain, happy ako. Meron kang na-check out sa Lazada o Shopee, pagdating, happy ako. Pero pansin ba ninyo na kahit happy tayo, minsan may pakiramdam pa rin tayo na parang kulang. That even if we are happy, there is seemingly a void inside our hearts na parang empty. Kaya nga void, di ba? There's a void, parang may kulang. There is parang walang koneksyon. Parang kulang. Parang mababaw. Aha, kaya nga siguro happiness kasi nakadepende lang sa panlabas. Happening around you, sa mga bagay na nangyayari sa paligid mo. That's why when things around you do not go the way you planned them, or when things around you are not perfect, we feel sad. Ay, hindi iyon eh. Sad ako. Hindi nangyari yung gusto ko, sad ako. Hindi nangyari or hindi ko nakuha yung gusto kong regalo, sad ako. And I tell you, during seasons like this, Kapaskuhan, maraming tao ang nagiging sad. Bakit? Well, ako kasi, dati, paniwalang-paniwala ako na dapat kapag Pasko, dapat maraming handa. Kaya sa lagi kong pinipilit yung mga magulang ko dati, dapat marami tayong handa, huwag tayong magpapatalo sa handa ng kapitbahay. Kasi I usually relate having more with happiness. Kapag mas maraming handa, masaya, tama naman. Mas maraming regalo, mas masaya. But, joy is deeper than happiness. Kaya nga pwede mong pekehin ang happiness. Ngiti-ngiti ka lang, tawa-tawa ka dyan, they might think, oh, she's a very happy person. Pero, ang joy kasi, it's something here. It's deep within our hearts
And this is the conviction that God is here with us. Kaya nga, may mga pagkakataon sa buhay natin na malungkot ka, umiiyak ka, pero sa puso mo, malakas pa rin. May mga times sa buhay natin na walang handa, walang pamilya, malungkot talaga externally, but deep inside your heart, merong nagsasabi sa'yo na magpatuloy pa rin. May mga pagkakataon sa buhay natin na sagad na, walang-wala na, pero sa puso mo, may nagsasabi pa rin na ilaban mo lang yan. Yun yung galak. The voice of God that tells you to move on and to continue with your life because joy does not depend on external things but on the conviction at paniniwala mo na nariyan ang Diyos sa buhay na yan. Kaya ang babalikan natin, no, yung mga kwento sa ating salvation history, sa kwento sa Biblia, o balikan na lang natin yung kwento ni Maria. Anong sabi ng anghel sa kanya? Magalak ka, Maria! Hindi naman sinabi sa kanya na, oh, be happy, Mary. Hindi eh. Or kapag kumanta tayo ng Christmas carols, di naman natin sinasabi, happiness to the world. We say joy to the world. Pero, when you are joyful, it doesn't mean that you will not go through the hardships of life. Di ibig sabihin na ang taong may kagalakan sa kanyang puso, perpekto ang buhay. Doesn't mean na when you are a joyful person, it doesn't mean that you will not cry. No, hindi eh. But when you are joyful, you just continue to trust the movement and the hand of God in your life. Kaya nga nung anghel, di ba sabi niya, magalak ka, Maria. Ikaw yung magiging ina ng anak, ikaw yung magiging ina ng Diyos. And she was baffled. Hindi naman sinabi agad na, okay, naniniwala na ako agad. Yes. Hindi eh. She was silenced. She was bothered. Nagtanong siya ng napakaraming tanong sa anghel. And I'm very sure she did not understand everything. Pero sabi niya, let it be done to me according to your word. At makikita naman natin yung buhay ni Maria, di po ba? Ang dami-daming pinagdaanan ni Maria. Siguro tinanong niya, anong sasabihin ng ibang tao sa akin? Anong sasabihin ni Jose? Anong sasabihin ng pagchichismisan lang na naman kami? Pwede pa akong papatay, pwede akong pagbabatuhin. Daming takot. Daming pangamba. Pero may galak sa puso niya. Tayo ngayong Pasko, hindi naman ibig sabihin, kailangan marami ang handa. Marami ang regalo. Marami ang dekorasyon. Because I tell you, when we compare the way we celebrate Christmas with other people, magiging sad ka talaga. Lalo na kapag wala kang lechon, you will feel sad. Oh, wala kaming lechon, ito lang handa namin. When you try to compare the way you celebrate Christmas with other people, you will feel sad. But when you go back to the very reason why we celebrate Christmas, and that is to welcome Christ who gives us peace, hope, love, and joy. Hindi na natin titignan yung mga pang-external na bagay. Pero babalikan na lang natin yung tunay na kagalakan at rason kung bakit tayo may Pasko. Hindi dahil sa regalo, kundi dahil sa pagdating ni Kristo ng paulit-ulit every year para ipaalala sa atin na, hey, external things can make you happy for a while, but I can give you joy that cannot be taken away from you by the world. Ang happiness, nawawala yan or pwedeng mawala agad-agad. Kaya nga, di ba, nag-post ka, feeling happy, hashtag feeling happy, mamaya, konti lang, after 1 hour, sad ka na naman. Kasi nga, nakarely lang sa external na bagay ang happiness. Pero ang joy, may handa, wala, may problema, wala, na-achieve mo yung dreams mo o mawala, bumagsak, or nakapasa, there's this, again, joy in our heart that tells us, it's okay.
I am here with you kahit masaya, malungkot, may pera, wala. And that's the reason why we celebrate Christmas. Para babalikan natin si Jesus na nagpapaalala na sa gitna ng kadiliman, sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng maraming concerns, financial, material, relationship, nariyan siya na mapagbibigay sa atin ng una, pag-asa, kapayapaan, at ngayong linggo ng tunay na kagalakan. Kaya nga totoo pala yun, pwedeng sad ka, pero joyful ka. Or pwede ring mangyari na super saya ka, pero sa loob mo, ang daming emptiness at kulang. Pero siyempre, ang aim naman natin, hindi ko sinasabi na dapat lungkot-lungkutan tayo ngayong Kapaskuhan. Pinapaalala ko lang that there is more than being happy. At yun yung hanapin natin. Yes, material things make us happy, but only Christ can make us joyful persons. Okay naman happy ka, may regalo, tas naharap mo pa si Kristo, perfect. Meron ka nito, at meron ka rin presensya ni Kristo, at paniniwala na nariyan siya sa puso mo, perfect. Pero sinasabi ko lang, sa mga pagkakataon na wala ka nito, pero meron ka pa rin si Kristo, meron ka pa rin Kristo sa buhay mo, I think that's more than enough. Yun yung hahanapin natin. Kaya, maraming pumunta kay Juan Bautista na nagtanong, John the Baptist, anong gagawin namin? Marami dito. Sabi dito, mag-share ka, huwag kang manggamit ng kapwa, huwag kang sumingil, na higit pa sa dapat singilin. Pero maganda rin sinabi niya dito, just be contented with what you have. Kasi nga, when we are pressured by the external world, dahil ang paniniwala lang natin kapag mas marami, mas masaya, hindi we will be pressured to do things, mga bagay na hindi natin akalain na magagawa natin. Pero kapag alam natin that Jesus is enough to celebrate Christmas, kahit kapiranggot na handa yan, kahit konting dekorasyon yan, basta nariyan yung mga mahalaga sa buhay natin at ang presensya ng Diyos, yun yung rason kung bakit kailangan nating mag-celebrate ngayong Christmas. So dati, tinanong ako ng nanay ko, ang pagkamatay ng tatay namin, that year, sabi niya, huwag na tayong maghanda. Wala naman tayong rason para magpasko. Sabi ko sa kanya, hindi. We will still celebrate Christmas. It may be a sad year for us, but we will not allow the sadness that we feel to take away Jesus from our hearts. Ngayong Pasko, huwag ninyong hayaan na yung kalungkutan yung kukuha ng tunay na kagalakan sa inyong puso. Hayaan nyo na si Kristo, na rason ng ating Kapaskuhan, na pinagmumulan ng kagalakan, yung magbigay ng kahulugan kahit sa gitna ng napakaraming kalungkutan at problema. Again, sana wag lang maging masaya. Dapat mapuno ka rin ng galak. Amen.